Naglalakad ang isang binata pauwi sa kanyang inuupahang bahay. 6 na taon na rin ang nakakalipas nang magpunta ito sa Maynila para mag-aral ng grade 6 at sa kasulukuyan ay grade 12 na ito. Kasama niya sa kanyang tinutuluyan ang may-ari ng boarding house na si Manang Rose at ang isang kaboardmate niyang si Alexa. Mga nasa mahigit 40 anyos na ang kanilang landlady at si Alexa naman ay nasa 19 na taong gulang na. Ang binata naman na nagngangalang Johnny ay nasa 18 taong gulang pa lamang ang edad. Hindi mayaman, hindi rin mahirap sina Johnny. Sakto lang ang kanilang pamumuhay. Dahil nasa abroad ang kanyang mga magulang, kaya naibibigay ng mga ito ang kanyang mga pangangailangan. Solong anak siya, kaya naisipan nilang sa boarding house na lang siya manuluyan para na rin matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Iho, nandiyan ka na pala. Ginagabi ka yata ah. Is oras na ng gabi. Sunod-sunod na tanong ang ibinungad sa kanya ni Manang Rose. Hindi na bago ang ganitong pangyayari dahil si Manang Rose na rin ang itinuturing niyang pangalawang magulang. Nanonood naman ng TV si Alexa. Hindi man lang ito tumingin sa binata. May pagkasuplada kasi ang dalaga dahil sa may kaya sila sa buhay. Pero hindi maitatanggi ni Jonas na nagagandahan siya kay Alexa dahil bukod sa maganda ang hubog ng pangangatawan nito ay purong itim din ang kanyang mahabang buhok at magaling pati sa paggamit ng mga pampaganda tulad ng makeup. Pasensya naman ang may ginawa lang po. Naisagot na lang ni Jonas saka siya dumiretso sa kusina upang makapaghapunan. Nang matapos itong kumain at mahugasan ang mga pinagkainan nila, dahil siya ang nakatokang maghuhugas ng gabing iyon, ay umakyat na siya sa ikalawang palapag kung nasaan ang kanyang kwarto para matulog. Paghiga pa lamang niya sa kanyang kama at dala na rin ng sobrang kapaguran ay agad itong nakatulog. Nasa kasarapan siya ng pagkakatulog nang bigla siyang makarinig ng bulong sa kanyang tainga ng isang babae. Nasa na ang mga pinangako mo? Salitang kanyang narinig na nagpamulagat ng kanyang mga mata. Maski tinatamad ay pinilit niyang bumangon para higilapin kung sino ang nagmamay-ari ng boses na kanyang narinig. Napansin na lamang niya ang tila isang usok na nakapaligid sa kanyang katawan na may kakaibang lamig ang presensya nito. Walang ano-ano'y, bigla na lamang siya nakaramdam ng pangingilabot na siyang nagpanginig sa kanyang katawan. Ang ginawa na lamang niya ay muling bumalik sa pagkakahiga nang nakabaluktot saka nagtalukbong ng kanyang kumot. Bata! Bata! Gumising ka! Isang pamilyar naman na boses ang kanyang narinig. Naglaho namang parang bula ang mga usok na nakapaligid kanina sa binata. Habol hininga siyang nagising habang tulala. Anong nangyayari sa iyo? Nakarinig ako ng mga ungol na parang may tumatakip sa bibig mo. Binabangungot ka yata. Sunod-sunod at may pag-alalang mga tanong ni Manang Rosa habang nakahawak sa balikat ni Johnny. Pangungot. Isang boses. Malamig na usok. Nauutal na sagot ng binata sa matanda. Marahil nga ay bangungot lang siguro ang lahat. Subalit anong klaseng panaginip iyon? Mga katanungang bumabagabag sa isipan ni Johnny. Pagkatapos nilang mag-usap ni Manang Rosa, ay nagpa siya na itong bumangon para uminom muna ng tubig bago maligo. Sige ho, Manang. Susunod na po ako. Sagot pa niya sa matanda bago siya kumilos. Tumango naman ang matanda saka nagpatiuna na itong bumaba para maghanda ng almusal. Naging madalas ang ganong klaseng bangungot kay Johnny simula noon.
Minsan, sa sobrang kakaisip niya, ay hindi na siya makapag-focus sa pag-aaral. Umabot na ngang batuhin siya ng eraser na kanyang guro sa isang niyang subject dahil napapadalas ang kanyang pagiging tulala. Medyo malabo ang mga sumunod na senaryo sa kanyang panaginip, kaya hindi niya makita ang muka ng babaeng sanhi ng kanyang halos gabi-gabing masamang panaginip. Napansin din niya ang bago niyang kaboardmate na tila may pagkakahawig ang postura at figura nito sa babaeng nasa kanyang panaginip, maliban sa muka na hindi pa niya nakikita ng malinaw. Hindi pa niya ito nakakausap dahil madalas natulog ang babae kapag nakakauwi na siya at kapag umaga naman bago siya magising ay nakaalis na ito. Pati si Manang Rosa ay napapansin din ang mga kinikilos ni Johnny na nagpapanibago sa matanda. Sa sobrang niyang kakaisip, halos lahat ng nakakasalamuha o nakakasulubong niyang mga babae ay kanya nang napagkakamalan. Noong araw na yon ay maagang nakauwi ang binata dahil wala ang kanilang isang guro sa kanilang last subject. Nanonood si Jonas ng teleserye sa TV. Sa may sala kasama si Alexa. Napansin niyang bagong ligo at papasok sa kwarto ang bago nilang boardmate. Susundan sana niya ito, kaso naalala niyang hindi pala sila close. Kaya hindi na lamang niya itinuloy ang binabalak. Alexa, nakakausap mo ba ang bago nating ka-boardmate? Tanong ko sa dalagang aking katabi. Hindi naman siya nilingon ng dalaga dahil tutok na tutok ito sa kanilang pinapanood. Kakalabitin na sana niya pero tila naramdaman ata iyon ni Alexa. Kaya mabilis siya nitong sinagot. Hindi. Maiksing sagot ng dalaga na may halong pagtataray. Binalik rin niya kaagad ang atensyon sa aming pinapanood na palabas. Nakaramdam naman ng antok ang binata, kaya nagpa siya na itong maunang makyat para matulog. Kapag maaga siyang nakakauwi, ay natutulog na din kaagad si Manang Rosa. Kaya mag-isa na lamang na maiiwan si Alexa sa sala. Sinabihan na lamang niyang dalaga na pagkatapos yung manood ay tanggalin niya ang saksakan ng TV at patayin ang ilaw, pero tinarayan lamang siya nito. Hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. At isa pa mas matanda ako sa iyo ng 1 taon, Johnny. Medyo malakas na sabi ni Alexa, pero nakatingin siya sa TV. Nilingon lamang siya ng binata, pero di na siya sumagot. Itinuloy na lang niya ang kanyang pag-akbang paakyat sa hagdanan para pumunta sa kanyang kwarto. Pagkapasok pa lamang niya sa loob ay agad na siyang dumapa sa malambot niyang higaan. Ilang minuto lamang ang nakaraan at tuluyan na siyang nakatulog. Nasaan ang mga pangako mo? Boses ng isang babae mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang pumihit para lingunin kung sino ang nagsasalita. Isang babae na hanggang ilong lamang niya ang tangkad. Iba ang kulay ng kanyang kutis. Maputi, pero medyo namumutla. Hindi niya makita ang mukha nito dahil bukod sa nakayuko ito ay nakatakip pa ang sarili niyang buhok sa kanyang muka. Sino ka? Nauutal niyang tanong. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya, kasabay ng dahan-dahan rin na pagbuka ng kanyang bibig. Pero napansin niyang hindi normal ang laki nito. Nabigla si Johnny sa kanyang nakita, kaya napatras siya, sanhi ng pagkabagsak niyang pagkakaupo sa madamong lupa. Sinubukan niya tumayo para tumakbo kahit wala na siyang makita dahil sa napakapal ng usok sa paligid. Sinubukan niyang tumayo para tumakbo kahit na wala siyang makita dahil sa napakakapal na usok sa paligid. Pero natapilok siya sa isang nakausting ugat ng isang puno. Hindi maganda ang kanyang pagbagsak, kaya nagkaroon siya ng pilay na kaagad na kumirot.
Sino ka ba kasi? Anong kailangan mo sa akin? Utal-utal niyang tanong nang makita niya ang hubog ng katawan nito mula sa mga nahawing usok. Tahimik lamang itong naglakad papalapit sa kanya at na makalapit ay bigla na lamang itong nagpakaula ng nakakakilabot na tawa. Gusto man niyang tumakbo dahil sa sobrang takot pero hindi niya magawa dahil sa sobrang sakit ng kanyang pilay kaya naisipan na lang niyang gumapang. Nasaan? Usal ng misteryong babae. Pinilit pa rin gumapang ni Johnny para makalayo sa kanya. Naang dagdag pa nito, naramdaman naman ng binata ang biglaang marahan na pagakbang ng babae papunta sa kanyang kinaroroonan. Pangako mo, pagpapatuloy niya, pero sa puntong iyon ay mas mataas na ang kanyang boses. Nanghihina na ang mga braso ni Johnny. Kakagapang at nang lingunin niya ang babae, ay akba na sana siyang hahawakan nito. Wag! Sigaw ng binata. Jan! Pamilyar ang sumunod na boses na kanyang narinig na nagpamulat ang kanyang mga mata mula sa pagkakatulog. Malalim at sunod-sunod ang kanyang mga paghinga. Pinagpapawisan din siya ng malagkit. Pero ang katanungan sa kanyang isipan ay hindi pa rin nasasagot. Manang Rose, anya nang mahimasmasan. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Huwag mo kasing damihan ng pagkain mo sa gabi. Kaya ka madalas na binabangungot. O siya, sumunod ka na lang sa kusina para makapag-almusal na. Pagkasabi niyo ng babae ay tumalikod na ito. Saka naglakad palabas ng kwarto. Opo, sagot ni Johnny. Bakit pa kasi napapanaginipan ko iyon? Hindi niya alam kung bakit pero agad siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga at tinungo ang kwarto na merong bago niyang boardmate. Malakas kasi ang kanyang pakiramdam na siya ang babaeng nasa kanyang panaginip kahit hindi pa niya nakita ang mukha ng babae. Johnny! Sa kusina dumiretso. Saan ka pa pupunta? Nagulat pa siya sa tanong ni Manang Rose sa kanya na hinintay siya sa may hagdanan. Hindi naman niya ito pinansin at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad papunta sa kwarto ng bago niyang boardmate. Pinihit niya ang doorknob. Sakto namang hindi ito nakalak. Agad niyang inilibot ang kanyang mga mata. Diyos ko! Anong ginagawa mo? Walang tao dyan. Umalis na kaya, lumabas ka na dyan. Sigaw ni Manang Rose sa kanya mula sa labas ng pintuan ng kwartong iyon. Usa kasi yung nag-lock nang hindi niya namamalayan dahil mas natuon ang kanyang atensyon sa mga poster at larawan na nakadikit sa mga pader ng kwartong iyon dahil puro niya ito larawan. Nasaan na ang pangako mo? Isang boses muli ang kanyang narinig. Pero sa pagkakataong yun ay nasa realidad na siya at hindi na isang panaginip lamang. Umarap siya sa babae at gaya ng nasa panaginip niya ay nakayuko pa rin ito dahilan para matakpan ang mukha niya ng sarili niyang buhok. Sino ka ba talaga? Halos hindi siya makapagsalita ng diretso dahil sa labis niyang takot. Sunod-sunod din ang pagkabog ng kanyang dibdib habang nasa harapan niya ang misteryosong babae. Jan, ano ba? Lumabas ka na dyan. Buksan mo ang pinto. Sigaw ulit ni Manang Rose mula sa labas ng kwarto habang kinakatok ang pintuan. Dahan-dahan siyang tumingala at sa kauna-unang pagkakataon ay nakita niya rin ang mukha nito. Mas lalo siyang nahintakutan sa kanyang nakita dahil nakatahi ang mga bibig nito at kulay purong itim ang mga mata. Nagsalubong ang dalawa nitong kilay. Saka siya nito tinitigan ng masama. Bigla na lamang sumakit ang ulo ni Johnny dahil sa pagtitig na iyon sa kanya ng babae. Dahan-dahang napatras ang binata
hanggang sa pagbagsak siyang napaupo sa kama. Pero sa isang iglap lamang ay nasa likuran na niya ang babae. Nasakal-sakal na siya ng kanyang braso. Ang sinisinta mo, 200 taon na ang nakakalipas. Bulong niya sa tenga ni Johnny na nahirapan ng huminga. Hindi na nagawang sumugot pa. Kahit na nagpupumiglas siya ay hindi na niya magawang makawala pa. Unti-unti na rin lumalabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Ngayon ay parehas na tayo, Johnny. Nagawa ko na ang ginawa mo sa akin noon. Ang sakalin at patayin ako dahil sa matindi mong pagsiselos. Wika ng babae habang nakangiting pinagmamasdan ng bangkay ni Johnny. Nadilat ang mga mata at lawit ang dila.